Tinatanong mo rin ba 'to? So, hanggang 50 years nga lang ba talaga ang kondo? The answer is yes. Okay, madami pa rin na nagtatanong na buyers, kagaya ni Ma'am Nicole. Yan, shoutout sa iyo, ma'am. So, kung hanggang 50 years lang ba talaga ang condominium? Okay, tandaan, meron tayong dalawang anggulo na pwedeng tignan dito. Una, yung condo ownership. Pangalawa, yung building mismo. So, punta muna tayo sa condo ownership. 50 years nga lang ba ito? Ang sagot is yes and no. Okay, wait, explain ko. Meron tayong dalawang klase ng ownership. Yun yung freehold at leasehold. So, ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? So, freehold, ibig sabihin, pag binili mo yung property, yung unit, say na yon habang buhay. Pwede mo rin itong ipamana sa mga anak mo. Dito naman tayo sa leasehold. Tama kayo, para siyang nag-uupa ka lang for specific years, 25, 50 years. Depending sa terms. Pwede rin naman siya ma-extend ng lagpas pa ng 50 years. Pero wag mo na kayo matakot. The good news is, hindi naman common yung mga leasehold residential dito sa Pilipinas. Most of the developer, ang in-offer nila dito is yung freehold. So, ibig sabihin, lifetime ownership na rin siya. Perpetual ownership na rin yung in-offer nila sa inyo. Kaya kung bibili ka ng condo, wag ka matakot sa 50 years na issue. Ang importante, i-check mo kung yung binibenta ba sa yung property is perpetual ownership. Ngayon, pag-usapan naman natin yung building mismo. Kapag ang isang building ay umabot na ng 50 years, pwede rin itong gibain. Pero dapat ma-meet mo na expectation na una, obsolete, and pangalawa, dapat uneconomical na yung property. Ibig sabihin, pwedeng hindi na practical or mahirap na i-maintain yung property. Pwedeng mas mataas na yung maintenance kaysa sa value ng property na to. Na-meet nila yon, may tendency na pwedeng gibain na yung mismong condominium. Pero the good news is, advanced na rin naman yung mga technology na ginagamit ng mga construction company ngayon. Meron na tayong mga precast na kayang tumagal ng lagpas pa sa 50 years. So, mas matibay na yung mga materials na ginagamit natin ngayon pagdating sa construction. Pero worst case scenario, hindi na talaga okay yung property. Dito na papasok yung condo corporation. So, lahat ng unit owner magkakaroon ng botohan and magde-decide sila kung ano na ba yung pwede nilang gawin sa property nila. Pwede sila mag-decide kung i-repair, i-develop, i-demolish. Pero kung ang napagkasundan is ibenta nila, lahat ng proceed na makukuha sa pinagbentahan ng property is paghahati-hatiin naman na siya ng mga unit owner. So, win-win pa rin. Pwede mo pa rin siyang ipamana sa anak mo, yung proceed, pwede sa kanya na rin mapunta. Kaya napaka-importante na bumili tayo ng property sa mga reputable na developers. Kaya kung naghahanap ka ng magandang developer, baka makonsider mo si PH1 World Developers. Kagandahan dito is partner din sila ng one of the leading construction company dito sa Philippines, which is si Megawide. Kaya nakakasigurado kayo na yung building is laging pasok sa standard, maganda yung turnover, at garantisadong matibay yung property na binibenta sa inyo. So, balik tayo sa tanong kung hanggang 50 years na ba talaga ang condo. Again, the answer is yes and no. So, mahalaga, tanongin mo yung agent kung perpetual ownership ba ito and kung sino yung construction company na nag-handle ng development. Huwag na kayo matakot kumuha ng condominium kasi guarantee naman to na lifetime ownership. So, sana nagustuhan nyo itong video na to and follow for more. Bye!